Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 701 hanggang 710. Ang layo na 20 milya ay naabot sa wala pang isang oras. Nang magsimulang sumikat ang araw sa umaga mula sa abot tanaw, isang malaking toad ang lumitaw sa harap ng kampo. Ito ay mas malaki kaysa sa isang babo kagabi. Napapaligiran ito ng isang bilog ng mga kabalyero, na nakadamit tulad ng mabigat na rehimyento ng kabalyero. Ganun din, mas kaunti lang. Naunang lumakad si Babo, at agad na gumawa ng puwang ang pormasayo ng mga kabalyerya upang makapasok siya, habang ang iba pang mabibigat na pormasayo ng regiment ng kabalyero ay nakapila sa paligid sa napakaayos na paraan, katulad ng kagabi. Maya-maya ay lumabas na si Babo. Reyna, Ginoong Jing, iniimbitahan ka ng aming hari. Tumalon si Jing Zi mula sa yak, at pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay kay Merong Shi. Marahil dahil sa kanyang, prangka, kagabi, walang naramdamang mali si Merong Shi. Iniabot niya ang kanyang kamay kay Jing Zi, at pagkatapos ay tumalon mula sa likod ng yak gamit ang kanyang suporta. Kaya, sa pamumuno ni Babo, lumakad sila sa damuhan na halos 200 metro at pumasok sa malaking toda. Pagkapasok, laminggalinga si Jing Zi sa paligid at nakitang dalawa lang ang tao sa malaking tent. Isang malaking lalaking nakasuot ng green leather jacket at green na sombrero ang nakaupo sa gitna. Umupo sa tabi niya ang isang lalaki na nakasuot ng kaparehong damit ng nauna. Ang kalahati ay magiging isang lalaki sa parehong pulang baluti. Ayon sa mga kulay ng Western Xinjiang military flag, ang isa sa dalawang tao ay dapat na si Huyan Lai, ang hari ng Western Xinjiang, at ang isa ay isa pang half-general. Gayunpaman, ang mapagpatawad na baluti ni Huyan Lai ay nagpabuntong hininga si Jing Zi ng may damdamin, siya nga ang hari ng damuhan. Ang berdeng sombrero sa kanyang ulo ay parang may hawak na malaking damuhan. Ngunit ang kanyang martial arts ay isang grupo ng mga taga-Western Xinjiang. Ang pinakamataas sa kanila ay ang pang-4 na antas ng rurok, habang ang Babo ay nasa ika-4 na antas lamang ng paunang yugto. Tulad ng para sa iba pang kalahating general at libong general, sila ay nasa ika-3 antas na paunang antas hanggang sa ika-3 antas na rurok. Tila para sa mga taong lagalag tulad ng Zhejiang na nagtataguyod ng puwersa, ang mga opisyal na posisyon ay malamang na nahahati sa halaga ng puwersa. Matapos makapasok sa toda, umupo si Babo sa tabi ni Huyan Lai, habang ang 2 kalahating general at 5,000 general ay nakaupo sa isang bilog sa kanilang paligid. Kamahalan, ito ang Reyna at Mr. Jing. Pagkatapos ay ipinakilala niya silang dalawa, ito ang ating hari. Nakilala ko ang iyong kamahalan. Nagbaw ang dalawa ng kamay bilang pagbati. Hindi masama, hindi masama. Si Huyan Lai, ang kako na hari ng Western Xinjiang, ay kinurot ang kanyang baba at matamang tinitigan si Merong Shi, same time na pinupuri siya. Hindi niya pinansin si Jing Zi. Matagal ko nang narinig na ang bagong empress ng Yaoyao Kingdom ay kasing ganda at bango tulad ng isang engkanto na bumababa sa lupa. Nang makita ko siya ngayon, siya ay talagang karapat-dapat. Hindi ipinagmalaki ni Merong Shi ang kanyang pambabola, sa halip ay napangiwi siya sa pagkasuklam. Ang eksenang ito ay nahulog sa mga mata ni Huyan Lai, at ang kanyang mga mata ay nanliit. Pagkatapos ay nginisya niya, ang Reyna ay hindi lamang maganda, ngunit matapang din. Naglakas loob siyang huwag pansinin ang mabuting pagkakaibigan sa pagitan ng Zhejiang at Yaoyao Kingdom sa loob ng maraming taon at padalos-dalos na inatake ang Zhejiang cavalry. Ang mabuting pagkakaibigan na tinutukoy ng iyong hari ay ang bawat taon gusto mo ba ng mas maraming pagkain mula sa Yaoyao Kingdom. Pinutol siya ni Merong Shi at nagtanong. Ito. Marahil dahil hindi niya inaasahan na biglang aatake si Merong Shi, natigilan sandali si Huyan Lai, at ang ekspresyon ng mukha nito ay lalong galit. Ang Yaoyao Kingdom ay nagbibigay-pugay kay Zhejiang. Ito ang tuntunin at tradisyon na itinakda ng mga yumaong emperador ng iyong Yaoyao at Zhejiang Kingdoms. Bakit, hindi makapaghintay ang Reyna sa sandaling maupo na siya sa trono? Gusto mo bang magpakitang gilas? Huwag kang matakot na magpakitang gilas. Hindi lang tayo makakaupo sa ating bansa, ngunit sa huli tayo ay matatalo. Pagkatapos sabihin iyon, itinuro ni Huyan Lai ang Timog Kanluran at Ninishan, ang iba pang 4,000 mabibigat na regiment ng kabalyero ng aking hari ay kasalukuyang nakaistasyon sa 100. Li ang layo sa Dayangzai Road, hintayin mo na lang akong dalhin ang 6,000 mabibigat na regiment ng kabalyero upang sumama sa kanila, at pagkatapos ay dumiretso sa Laishay. Nararamdaman ng Reyna na ang iyong mga Yaoyao's Kingdom ay maaaring huminto sa iyong mga Yaoyao's Kingdom. Nang matapos siyang magsalita, namutla ang mukha ni Merong Shi. Ang mga naunang salita ni Babo ay maaari lamang ituring na mga pananakot, ngunit pagkatapos ng lahat, hindi siya maaaring kumatawan sa maharlikang pamilya ng kanlurang Xinjiang at hindi maaaring makipagdigma sa Yaoyao Kingdom lamang. Gayunpaman, nang ang mga salitang ito ay lumabas sa bibig ni Huyan Lai, ito ay nakakatakot. Kung talagang determinado si Huyan Lai na salakayin ang kaharian ng Yaoyao, kahit na dalhin siya ni Jing Zi upang makatakas, hindi ito mapapakinabangan.
Posible bang talagang gustong masira ang Yayao Kingdom sa sarili niyang mga kamay? Sa pag-iisip ng posibilidad na ito, ang mga binti ni Merongshi ay hindi maiwasang makaramdam ng panghihina, at hindi siya makatayo ng tuwid. Sa kabutihang palad, si Jingzi sa tabi niya ay may mabilis na paningin at mabilis na mga kamay, at mabilis na inabot siya upang tulungan siya. Nang makita ito ni Huyan Lai, nakaramdam siya ng pagmamalaki. Reyna, sa tingin ko ay oras na para magkaroon tayo ng seryosong pag-uusap. Nang marinig ito, napabuntong hininga si Babo sa kanyang puso. Hindi niya siya nakuha kagabi. Kung magtagumpay si Huyan Lai, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong makatikim ng ganoon kagandang babae. Gayunpaman, maaari siyang matulog kasama si Jingzi ng basta-basta, at hindi siya isang mabuting tao. Ngayon ay lalo niyang inaabangan ang panunood kung paano siya, na mukhang malayo, ay gagampanan ni Huyan Lai at maging isang seductress. Naramdaman ang kaba ni Merongshi, pinisil ni Jingzi ang kanyang kamay ng hindi namamalayan, at pagkatapos ay sinabi kay Huyan Lai, "Kamahalan, sa palagay ko maaari nating pabayaan muna ang usapin ng Yayao Kingdom, makinig ka sa akin." Sa tingin mo ay hindi. Ano? Hindi mo ba alam na kapag nagsasalita ako, pinakaayaw ko sa ibang nakikialam? Sinulyapan lamang ni Huyan Lai si Jingzi mula nang pumasok siya sa silid. Ang unang impresyon ni Huyan Lai kay Jingzi ay kapareho ng sa karamihan ng mga lalaki. Hindi magandang tingnan, lalo na sa harap ni Reyna Yayao, ano ang ginagawa ng isang lalaking may kagwapuhan. Ang dahilan kung bakit hindi niya ginalaw si Jingzi ay dahil pinagkatiwalaan siya ni Haring Jin, ngunit hindi ito nangangahulugan na gusto niyang tingnan ng mabuti si Jingzi. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang mga mata, si Jingzi ay isang magandang bata lamang. Bahagyang nagbago ang mukha ni Jingzi at naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Matagal na siyang hindi galit ng ganito. Pinagmasdan ni Merongshi ang kanyang mukha at alam niyang galit siya dahil sinusubukan niyang tulungan siya. Bamulong siya, paano kung makakatakas ka ng mag-isa mamaya? Siya ay dumating kasama ang lahat ng mabibigat na regimen ng kabalyero, at tiyak na hindi siya susunod sa kanya. Isuko na natin ito sa Yayao Kingdom. Sa oras na ito, hindi mo na kailangang galitin siya dahil sa akin. Kapag tumakas ka pabalik sa Liangzhou, bumalik sa Jingzhou. Kahit utusan siya ni Haring Jin, hindi siya maglalakas loob na tumakbo sa Jingzhou. Arestuhin ka. Hanggat umalis ka, hindi niya gagawing mahirap ang mga bagay para kay Liangzhou. Alam ni Merongshi kung paano magpasalamat. Kung ano ang magagawa ni Jingzi para sa kanya, magagawa rin niya para sa kanya. Sa oras na ito, kahit na isakripisyo niya ang kanyang sarili, gagawin niya ito para sa kanya. Ayoko na siyang hilahin pababa. Ngunit ngumisi si Jingzi at umiling. Hindi lang siya umalis ngayon, gusto rin niyang turuan ng leksyon si Huyan Lai. Kamahalan, hindi mo ba talaga ako kakausapin? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Kamahalan. Galit na galit si Huyan Lai at malapit nang magmura. Sa oras na ito, lumapit sa kanya si Babo at pinigilan siya. Si Huyan Lai ay mukhang kainahinala, kaya't si Babo ay mabilis na sumandal sa kanyang tainga at sinabi kay Huyan Lai kung ano ang kanyang nakita at narinig sa pader ng lungsod ng Liangzhou at kung ano ang sinabi ni Jingzi, naghihintay para sa kanya na gumawa ng desisyon. Chapter 702 Chapter 706 na Then Change to a King, First Update, Please Vote for Me. Kagabi, ginulo ni Jingzi ang magagandang bagay ni Babo, at gusto niyang patayin siya ni Huyan Lai sa kanyang panaginip. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, siya ay isang general sa kanlurang Xinjiang. Sa kanyang posisyon, hindi niya basta-basta mabibigyang kasiyahan ang sarili niyang mga pagnanasa. Palagi niyang nararamdaman na may masalimuot na relasyon sa pagitan ni Jingzi at ng mga pangunahing sekta ng Angou sa likod niya, kaya kailangan pa niyang paalalahanan si Huyan Lai sa tamang panahon. Kung may mangyari na hindi kailangan, sisisihin pa rin siya ni Huyan Lai. Sa hindi inaasahan, si Huyan Lai ay hindi lamang natakot pagkatapos marinig ito, ngunit napangiti din. Haha, ano sa tingin mo ang hari na ito? Ito pala ang nangyari. Pinanangkitan ni Huyan Lai si Jingzi at ipinaliwanag kay Babo, tama siya. Siya ay may napakalapit na relasyon sa ilang iba pang malalaking sekta sa Angwo. Iyon ay dahil ang kanyang mga kapatid na babae ay nasa sekta. Ang impormasyong ito ay ibinigay kay Huyan Lai ni Haring Jin, at pinaniwalaan niya ito, kaya nagpatuloy siya, at ang kanyang mga kapatid na babae ay hindi biolohikal, at sila ay karaniwang nananatili sa Angwo. Siguro sila ang mag-aalaga sa kanya, ngunit hindi sila gagawa ng mga kaaway ng ating bansang Zhejiang dahil sa gayong hindi biolohikal na kapatid, tama ba? Parehong natuwa si Babo nang mabalitaan niyang ganito ang nangyari. Kamahalan, ang bait ng kamahalan. Muntik nang malinlang ang general sa batang ito. Kahapon ay sinabihan pa siya nito ng magagandang salita. Paano niya malalaman na nagpapanggap lang siyang makapangyarihan? Tumango si Huyan Lai at sadyang nagtaas ng boses, ibig sabihin, sinabi ni Haring Jin na pabayaan siya. Kung maglakas loob siyang kausapin ako ng ganito, tadterin ko siya. Sinadya niyang sabihin kay Jingzi na takutin siya. Pagkatapos niyang magsalita, binigyang pansin niya ang ekspresyon ni Jingzi at nalaman niyang hindi lang siya natatakot, ngunit mayroon din siyang mahinang ngiti sa kanyang mukha, na nagpalungkot kay Huyan Lai. Ilabas mo siya.
Gusto kong talakayin sa Reyna ang hinaharap na kooperasyon ng dalawang bansa. Nang banggitin si Merong Shi, lumambot ang ekspresyon ni Hu Yanlai, at muling lumitaw ang isang YD na ngiti sa kanyang mukha. Naunawaan ni Bobo, sinulyapan si Merong Shi, nakaramdam ng inggit sa kanyang puso, at malakas na sinabi, "Kamahalan, lalabas ba tayong lahat? Hindi na kailangan, nakikipag-usap kami kay Reyna Yayaw tungkol sa isang mahalagang bagay, maganda kung manatili kayong lahat at manood, hahaha. Salamat, kamahalan." Hindi inaasahan ni Bobo na ganoon ka, generous, si Hu Yanlai. Balak niyang hayaan silang mag-obserba nito ng personal. Sa oras na ito, gusto niyang mapaalis niya si Jingzi ng mabilis para mapanood niya ang reality show ni Hu Yanlai. Kaya naglakad siya papunta kay Jingzi at naiinip na sinabi, "Master Jing, pakiusap." Hindi kumilos si Jingzi at tumingin kay Hu Yanlai, "Kamahalan, gusto kong kumpirmahin muli sa iyo. Hindi ka ba magsasalita? Nanay mo ang tinutukoy ko. Hindi mo maintindihan ang wika ng tao. Bilasan mo. Lumabas ka." Sa sandaling sinabi ito ni Hu Yanlai, agad na naging masungit si Bobo at inabot si Jingzi, ngunit naiwasan niya ito. "Huwag mo akong hawakan, ako lang ang pupunta. Haha, mas maganda yan." Nag-cross arm si Bobo at ngumisi. Napakalaki ng tent. Lumakad si Jingzi ng mahigit 20 hakbang bago makarating sa pintuan ng tent. Binuksan niya ang pinto at tumingin sa labas. Ang mga cavalrymen ng Heavy Cavalry Regiment ay nagbabantay sa labas sa maayos na paraan. Mga 200 metro ang layo nila sa tent. Metro ang layo, at ang malamig na hangin ay sumipol at sumipol sa labas ng pinto. Kung may mangyari sa malaking tent, tiyak na hindi ito maririnig ng mga kabalyero sa labas. Siyempre, hindi natin masasabing pabaya si Hu Yanlai o Bobo, dahil hindi nila inasahan na si Jingzi ay maaaring mag-martial arts. Pinagmasdan ni Jingzi ang sitwasyon at pagkatapos ay binawi ang kanyang ulo. Pagkatapos ay sinimulan niyang itali ang mga sintas sa pinto ng paisa-isa, gamit ang maraming puwersa, at ang mga ito ay mahigpit na nakatali, at hindi sila makakalag ng ilang sandali. Anong ginagawa mo? Ang unang taong natigilan ay si Bobo. Akala niya noong una ay natatakot si Jingzi at gustong umalis ng mag-isa, ngunit paano niya naisip na babalik siya ng napakabilis pagkatapos niyang ilabas ang kanyang ulo at itali ang pinto. "Magsasalita ako tungkol sa pakikipagtulungan sa hari. Bingi ka ba o tanga? Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Hindi kita kakausapin." Galit na tinapik ni Hu Yanlai ang lalaking nasa harapan niya. Tumayo na ang mesa. "Oh." Bahagyang tumanggaw si Jingzi, kalmado ang kanyang mga mata, "Kung ayaw mong makipag-usap tayo sa ibang hari." Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang malaking tolda ay tumahimik kaagad. Nang matanto ng lahat ang kahulugan ng mga salita ni Jingzi, si Bobo ang unang tumalon. "Ikaw bastard, ang lakas ng loob mong sampain ang ating hari, naghahanap ka ng kamatayan." Dahil doon, humakbang si Bobo pasulong, na para bang maaari siyang sumugod kay Jingzi sa isang iglap at turuan siya ng leksyon, habang ang iba pang 2 at kalahating general at 6,000 general ay tumayo din siya at sabik na tumitig. Sandali lang. Sa oras na ito, mahinang sinabi ni Hu Yanlai, "Lahat, maupo." Habang nagsasalita siya, tumayo na siya, itinaas ang mahabang kutsilyo sa tabi niya, at dahan-daang hinugot iyon mula sa kaluban. Maging si Bobo o ang kalahating general at 1,000 general, pagkatapos itong makita, lumuwag ang kanilang mga kilay, bahagyang lumambot ang kanilang mga ekspresyon, at talagang napaupo sila. Sa kanilang palagay, sa buong tolda, ang may pinakamataas na antas ay ang kanilang hari, at lahat sila ay magkakasama ay maaaring hindi niya kalaban. Ito ang dahilan kung bakit marami silang sundalo ngunit tapat sila kay Hu Yanlai. Kung tutuusin, ang malakas lang ang hinahangaan nila. At matagal nang walang silbi ang espada ni Hu Yanlai. Hanggat naalis ang kanyang espada sa kaluban, hindi may iwasang makakita ito ng dugo. Mahihirapan ang lalaking ito. Sa pag-iisip nito, sumilay ang pagngisi sa labi ni Bobo. "Dahil alam mo na si King Jin ang humiling sa akin na arestuhin ka, dapat alam mo rin na sinabi niya na dapat kang mabuhay." Nabunot na ni Hu Yanlai ang lahat ng malalaking espada, inihagis ang kaluban sa lupa, at lumayo na may dalang espada lamang. "Lumapit ka. Kaya hindi kita papatayin, pero ayos lang na baliin mo ang iyong mga binti at braso." Habang sinasabi niya iyon, isang malamig na liwanag ang lumitaw sa mga mata ni Hu Yanlai. Akala niya noong una ay matatakot si Jingzi, ngunit paano niya malalaman na mukha pa rin siyang kalmado, na parang hindi natatakot sa kanya. Nakaramdam ito ng matinding galit kay Hu Yanlai. Sumigaw siya ng naghahanap ng kamatayan, at sumugod na may hawak na kutsilyo sa kanyang kamay. Ibinato niya ang malaking kutsilyo sa ere at nilaslas ang braso nito. Kung bumaba ang kutsilyong ito, mawawala ang braso ni Jingzi. Si Bobo at ang iba ay nakaupo na parang nanunood ng isang dula, ang kanilang mga mukha ay puno ng pananabik. Bagamat alam niya na si Jingzi ay napakahusay sa martial arts at kahit si Chu Xia ay walang kapantay para sa kanya, tiyak na hindi problema si Hu Yanlai, ngunit sa ilang kadahilanan, kumikibot ang kanyang puso at medyo nag-aalala siya. Hawak ang kanyang mga kamay, siya ay labis na kinakabahan, at paulit-ulit pa rin sa kanyang isipan na walang mangyayari.
Habang inuulit niya ito, bigla na naman siyang natigilan. Bakit hindi siya masyadong kinakabahan noong kinakalaban niya si Jingzi sa Chuxia, pero pagdating sa kanya, magiging ganito siya. Malamang. Malamang iniisip niya ang sarili niya, isip ni Merong Shi sa kanyang puso. Sa oras na ito, ang espada ni Huyanlai ay nasa ere na, at pagkatapos ay nilaslas patungo sa braso ni Jingzi. Ngunit si Jingzi ay hindi gumagalaw tulad ng isang pupe. Walang nagulat. Normal lang sa taong hindi marunong martial arts ang matakot kapag nahaharap sa ganitong eksena. Pero sa sumunod na eksena, natigilan sila. Kabanata 703 Kabanata 707 Pagpatay ng tatlong magkakasunod na tao, ikalawang update, mangyaring iboto ako. Nang ang espada ni Huyanlai ay ilang pulgada na lang ang layo sa braso ni Jingzi, huminto ang kanyang espada doon at hindi makagalaw. Si Jingzi naman ay nanatiling kalmado, hindi itinaas ang kanyang kamay, tinitigan siya at minisyon. Mas lalo niyang sinubukan, pero ganoon pa rin ang resulta. Parang tinamaan ng broadsword sa dingding, hindi makagalaw. Medyo kakaiba ang pakiramdam ng iba nang makita nila ang eksenang ito. Hindi kaya tinatakot siya ng hari. Gayunpaman, hindi ko siya nakitang natatakot. Sa oras na ito, sa wakas ay itinaas ni Jingzi ang kanyang kamay, at kinurot ang kutsilyo gamit ang dalawang daliri. Kinurot niya. Sa oras na ito, lahat ay natigilan. Naramdaman nila na ang eksenang ito ay medyo biglaan at nakakatawa, tulad ng itinaas ni Huyanlai ang kanyang kamay. Ang malaking kutsilyo ay natakot kay Jingzi, ngunit sa halip na matakot, si Jingzi ay talagang kinurot ng kanyang mga daliri ang malaking kutsilyo, tulad ng isang batang naglalaro sa bahay. Siyempre, hindi nila naisip na tumigil doon ang kutsilyo ni Huyanlai dahil hindi ito makahiwa, at iniunat ni Jingzi ang kanyang kamay upang i-clamp ito, tunay na sinalo ang talim gamit ang kanyang mga kamay. Ang sabi ko lang, dahil ayaw mong pag-usapan, palitan na natin. Kausapin ulit natin ang hari, pwede ka nang mamatay. Pagkatapos sabihin ito, si Jingzi ay kasing bilis ng kidlat, naramdaman ni Huyanlai ang kanyang mga mata na lumabo, ang kanyang mga palso ay lumuwag, at ibinaba niya ang kanyang ulo upang tumingin, ang kanyang kamay ay walang laman, at ang malaking kutsilyo sa kanyang kamay ay walang laman. Nahulog na ito sa mga kamay ni Jingzi. Paano ito mangyayari? Bagamat si Huyanlai ang hari at ipinanganak sa maharlikang pamilya ng Zhejiang mula pagkabata, ang kanyang talento sa martial arts ay isa sa pinakamahusay sa Zhejiang. Bagamat walang maraming lihim ng martial arts sa Zhejiang, sa napakaraming taon ng pagsusumikap, naging kakaiba siya sa kasaysayan ng Western Xinjiang. Ang kanlurang Xinjiang ay isang nomadic na bansa na may maraming tribo. Karaniwan sa malalaking tribo ang hindi nasisiyahan sa maharlikang pamilya. Ang bawat maharlikang pamilya ay kailangang harapin ang mga provokasyon at paghihimagsik ng malalaking tribo. Nagtagumpay pa nga ang ilang maharlikang pamilya sa paghihimagsik ng malalaking tribo at itinatag ang kanilang sarili bilang mga hari. Matapos mamuno si Huyanlai, bagamat nakatagpo din siya ng ganitong uri ng sitwasyon, dahil sa kanyang napakahusay na martial arts at pagsasanay ng 10,000 heavy cavalry regiment, ang mga pangunahing tribo ay bihirang nang ahas na mga asar. Dahil dito, lalo pang napalaki si Huyanlai. Nakikita niya sa isang sulyap na si Jingzi ay walang kasanayan sa martial arts, at nagplanong patayin ang kanyang braso gamit ang isang kutsilyo at pagkatapos ay kausapin siya tungkol sa kanyang mga mithiin sa buhay, ngunit ang nangyari ay napakasama. Bilang isang manlalaro sa laro, nagulat siya sa mga pamamaraan ni Jingzi. Bagamat hindi pa rin niya masabi ang kanyang antas, siya ay nasa kalagitnaan man lang ng ika-6 na antas. Pagkatapos ng lahat, ang dahilan kung bakit huminto ang kutsilyo sa gitna ng hangin ay dahil tumama ito sa defensive barrier kung saan ang kanyang tunay na enerhiya ay externalized. Sa pagharap sa isang pang-6 na antas na malakas, talagang hindi siya makaipon ng anumang pagtutol. Ang lahat ng mga pag-iisip ng pagsira kay Jingzi sa kanyang isipan ay nawala ngayon, at lumuhad siya sa lupa na may plop. Mr. Jing, iligtas mo ang iyong buhay. Walang pakialam si Huyanlai sa mukha niya. Sa oras na ito, mas mahalagang iligtas ang kanyang buhay. Mr. Jing, ano ang gusto mong pag-usapan? Umupo tayo at mag-usap. Gusto mo bang makausap ngayon? Nagtaas ng kilay si Jingzi. Magsalita, magsalita, magsalita. Tumugon si Huyanlai ng 3 sunod-sunod na beses. Nang marinig ni Jingzi na tila medyo gumaan ang loob ni Jingzi, natuwa pa rin siya at sinumpa si Haring Jin ng palihim. Hindi nakakagulat na ipinangako niya sa kanya ang napakaraming benepisyo. Matigas pala ang lalaking ito. Stubble, at ito ang pinakamatigas na uri. Pagbalik niya, binablackmail niya si King Jin para sa ilang butil at bulak. Sino ang nagtanong sa kanya na magsinungaling sa kanyang sarili at sabihin na ito ay madali? Habang nakikipagtalik siya sa kanyang isipan, itinaas na ni Jingzi ang malaking kutsilyo sa kanyang kamay. Pwede tayong mag-usap. Mahinahong sabi ni Jingzi, ngunit bahagyang humigpit ang mga pupil ni Huyanlai nang makita niya ang malamig na liwanag na lumalabas sa kanyang espada. Pumunta sa ilalim ng lupa at kausapin ang hari ng impyerno. Napakabilis ng pagkilos kaya hindi na nagkaroon ng oras si Huyanlai na mag-react bago tumama ang malaking kutsilyo mula sa hangin.
Sa kabutihang palad, ang kanyang kutsilyo ay napakatalim at ang lakas ni Jingzi ay walang kapantay, kaya siya ay pumanaw ng mapayapa at umalis sa mundong ito nang hindi man lang nakakaramdam ng labis na sakit. May isa pang flop, at sa pagkakataong ito, bumagsak sa lupa ang walang ulong katawan ni Huyanlai, na may dugong umaagos mula sa kanyang leeg. Itinaas ni Jingzi ang kutsilyo, itinutok ito sa siyam na tao, at sinabing may malamig na mukha, sino pa? Ang iba pang siyam na tao ay nasa kalituhan pa rin at hindi pa nakaka-recover. Ang proseso ng pagpatay ni Jingzi kay Huyanlai ay napakabilis na ang mga taong ito, na nasa ika-4 na antas lamang ng pinakamataas na kaharian, ay hindi makakita ng malinaw. Kahit na pinatay ni Jingzi ang isang tao, ang siyam na taong ito ay hindi makakakita ng anumang pagbabago sa kanyang panloob na enerhiya. Kaya naman, suhetibo silang naniniwala na gusto lang ni Huyanlai na takutin si Jingzi gamit ang kutsilyo, kaya pinigilan nila ang kutsilyo sa ulo niya. Sa huli, sino ang nakakaalam na si Jingzi ay isang hanggal na binata, kaya sa halip na matakot, iniunat niya ang kanyang kamay upang i-clamp ang kutsilyo, at sa wakas ay inagaw niya ito. Maaaring naisip ni Huyanlai na siya, isang ordinaryong tao, ay hindi dapat katakutan, ngunit hindi niya inaasahan na papatayin niya siya, at siya ay pinatay niya sa huli. Siyempre, marahil sila ay nag-aalala at nalilito, o sadyang hindi sila naniniwala na si Jingzi, na walang alam sa anumang martial arts, ay maaaring pumatay kay Huyanlai, na nasa ika-4 na antas. Sa makatuwid, pagkatapos itanong ni Jingzi ang tanong na ito, nataranta ang lahat at nagalit ng husto. Pinasa ni Wanjiang Babo ang matinding pag-atake dahil nakatayo siya sa harapan. Kung maglakas loob kang patayin ang aming hari, itataya mo ang iyong buhay. Medyo lihim pa rin siyang masaya sa kanyang puso. Ang hari ay pinatay sa harap ng kanyang mga tauhan, at hanggat pinatay niya si Jingzi, siya ang magiging pinakamakapangyarihang general sa kanlurang Xinjiang. Sa madaling salita, maaari siyang maging susunod na hari ng Western Xinjiang. Tungkol naman sa pagtanggi ng hari ng Jin na patayin si Jingzi, sino ang mag-aalaga kapag siya ay naging hari ng kanlurang Xinjiang? Gayunpaman, ang kanyang sitwasyon ay katulad ni Huyanlai. Kaya lang hindi makahiwa ang kanyang kutsilyo pagkatapos ng kutsilyo ni Huyanlai sa kamay ni Jingzi. Noon lang niya nalaman ang pinagdaanan ni Huyanlai sa maikling panahon. Mukhang kung magiging hari ka ng Western Xinjiang, hindi ka makikipag-usap ng maayos sa akin, di ba? Tanong ni Jingzi, at pagkatapos ay ginawaran niya ng puwersa ang kutsilyo, at naalis ang kutsilyo ni Babo. Kung gayon, mamatay din. Nang bumagsak ang boses niya sa lupa, bumagsak din ang ulo ni Babo sa lupa. Ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis at napakabigla na ang mga general na nakapulot ng mga espada sa likod nila ay natigilan lahat. Kung aksidente ang pagpatay ni Jingzi kay Huyanlai, hindi na masasabing aksidente ang pagpatay kay Babo, di ba? Kung may mali, dapat may halimaw. Ibinaba nilang lahat ang kanilang mga espada at tumingin sa 2 kalahating general na sumugod na, naghihintay kung ano ang mangyayari. Ang 2 kalahating general ay may parehong ideya bilang Babo. Kung si Babo ang naging hari ng kanlurang Xinjiang, ang posisyon ng 10,000 general ay mabakant. Ang sinumang mahusay na gumaganap sa oras na ito ay magkakaroon ng pagkakataon. Kaya't nang sumugod si Babo, sumugod din ang 2 lalaki, at sila ay napakabilis. Sa oras na bumagsak ang ulo ni Babo sa lupa, ang unang kalahating general ay sumugod na sa harap ni Jingzi, at huminto siya kahit na gusto niya. Hindi na bumababa. Ako. Gusto niyang sabihin na, maaari siyang magsalita, ngunit sinabi ni Jingzi sa harap niya, dahil hindi ka makapagsalita, pumunta sa impyerno. Tapos, bumagsak din ang ulo niya sa lupa. Chapter 704, Chapter 708, ang pagiging masaya sa isa't isa, first update, please vote for me. Sa isang iglap, 3 magkakasunod na tao ang aking napatay. Sa oras na ito, kung may nag-iisip pa rin na si Jingzi ay hindi marunong martial arts, kung gayon ang kanilang ulo ay talagang puno ng tubig. Kaya't nang makita ng natitirang kalahating general si Jingzi na naglalakad palapit sa kanya na may hawak na espada, natakot ang kanyang mga binti at nauutol ang kanyang bibig. General, hindi, ako. Kaya kung makipag-usap. Hanggat ako ang maging hari ng kanlurang Xinjiang, magkakaroon ako ng magandang talakayan kay Mr. Jing. Sisikapin ko ang aking makakaya upang matupad ang anumang kahilingan ni Mr. Jing. Sabi nga sa kasabihan, bayani ang mga nakakaunawa sa kasalukuyang pangyayari. Dahil gusto niyang pumili kung may bagong hari na makakausap niya, sa kakausapin. Bukod dito, hindi inaasahang maaari siyang maging bagong hari ng kanlurang Xinjiang, na isang bagay na hindi niya kailanman pananggahasang isipin, kaya agad na humingi ng awa ang general at nangako kay Jingzi. Sa oras na ito, lumapit sa kanya si Jingzi na may dalang kutsilyo. Matapos marinig ang kanyang panunumpa, bahagyang kumunat ang noo niya. Baliw, gusto mo akong kausapin, pero ayaw kitang kausap. Ano, ayaw mo rin akong kausap? Habang nagsasalita siya, itinaas niya ang kanyang espada. Mr. Jing, mali ang narinig mo, magsasalita ako, magsasalita ako. Halos matakot ang general at mabilis na sumigaw. Oh, kung ayaw mong magsalita, mag-usap tayo. How dare you sumigaw at me so loudly? You're looking for death. Ah, path.
Hindi man lang natapos ang kalahating general na sumigaw ng salitang, at wala nang pagkakataong muli. Ang ulo ay nasa ibang lugar, at ang dugo ay lumalabas mula sa leeg. Sa oras na ito, damaloy ang dugo sa malaking tolda. Ang malamig na hangin ay umaalulong sa labas ng malaking tolda, at ang mga bakal na kabalyerya sa labas ay hindi alam kung ano ang nangyayari sa malaking tolda, at ito ay gaya ng dati. Ang natitirang 6,000 general ay lahat ay natigilan matapos masaksihan ang astig na hakbang ni Jingzi na pumatay ng 4 na magkakasunod na tao. Kayong 6, may gusto ba kayong pag-usapan? Ang implikasyon ay ang sinumang tatayo ay magiging bagong hari ng kanlurang Xinjiang. Kung hindi sila tatayo, sila ang susunod na mamamatay. Master Jing. Ang Qianjiang na nakatayo sa harapan ay hindi makayanan ang pressure at siya ang unang nagsalita, ngunit hindi siya nilingan ni Jingzi. Tinuro niya ang pamilyar na lalaki sa likod at sinabing, ano ang pangalan mo? Jermo. Ang ganda ng pangalan na ito. Parang emperador kapag narinig mo. Well, ikaw na ang susunod na hari ng Zhejiang. Hindi man lang niya tinanong si Jermo kung gusto niya itong pag-usapan. Direkta siyang itinalaga bilang bagong hari. Nambola si Charmo at hindi makapaniwala. Napakarami na niyang pinagalitan noon, ngunit iginanti niya ito ng kabutihan. Gaano ba siya kalawak na pag-iisip? Maraming salamat, Mr. Jing. Tumango si Jingzi nang hindi nagsasalita, ngunit naglakad papunta sa katawan ng hari ng kanlurang Xinjiang at hinawakan ito sa kanyang mga bisig. Maya-maya, naglabas siya ng mahahalagang personal na gamit gaya ng royal seal mula sa kanyang mga braso, na may sabre sa gitna. Nagliwanag ang mga mata ni Jingzi at mabilis niya itong binuksan. Gaya ng nahulaan niya, ang sabre ay talagang isang liham na isinulat ng hari ng Jin kay Huyanlai. Sinabi nito kay Huyanlai na ipadala ang mabibigat na regiment ng cavalry sa Liangzhou upang mahuli siyang buhay, at sa makatuwid ay nangako na magbibigay ng hindi mabilang na mga butil at pagkain sa Zhejiang, Cotton, at iba pa. Sa dulo ng liham, bukod sa pirma ni Haring Jin, naroon din ang kanyang natatanging selyo. Nang makita ito, napangiti si Jingzi. Matapos patayin si Huyanlai, lihim na naisip ni Jing Zekai na dapat ay tinanong niya muna ang mga bagay, ngunit sa kabutihang palad ay natagpuan nila ang mga ito mula sa kanya ng walang anumang pagsisikap, na mabuti. Matapos makuha ang mga bagay, lumapit si Jingzi at hinawakan ang kamay ni Merongshi, at pagkatapos ay sinabi kay Chalmo, Haring Chalmo, mayroon ka bang dapat ipaliwanag? Kung hindi, babalik tayo. Chalmo, natigilan ako saglit, para bang hindi ako masyadong pamilyar sa titulong, hari, pero sobrang nasasabik ako sa puso ko. Hindi, Mr. Jing. Bumalik ka lang. Okay, King Charmo, Palm. Matapos sabihin iyon ni Jingzi, kinuha niya ang maliit na kamay ni Merongshi at lumabas ng tent ng hayagan. Pagkaalis nila, biglang napagtanto ni Chalmo ang isang bagay, noon pa man ay binibigyang diin niya na dapat siyang pumili ng makakausap niya upang maging bagong hari, ngunit hindi niya naitanong sa sarili kung kakausapin ba niya ito. Tsaka pagkatapos niya akong piliin, wala siyang kinakausap. Sa oras na ito, may ulat mula sa mga kabalyero sa labas ng tent, kamahalan, na si Jingzi ay lumipad kasama si Reyna Yaoyao. Dapat ba natin siyang habulin o hindi? Hindi. Sagot ni Chalmo. Suriin ang libong general. Malinaw na nakilala ng kabalyero ang boses ni Chalmo at nag-aalinlangan na nagtanong, nasaan ang hari? Bagaman si Chalmo ay isang libong general, ang hari ay nasa Tolda, kaya saan siya makakakuha ng kanyang pagkakataon upang magbigay ng mga utos? Ako, ang hari. Sa oras na ito, binuksan ni Chalmo ang pinto, at ilang bangkay na may nawawalang mga ulo ang lumitaw sa harap ng mga kabalyerya. Ang ulo ni Huyanlai, lalo na, ay gamulong pababa sa sulok ng tolda malapit sa pinto. Napatingin ang mga kabalyero nang dumaan ako, nakita ko ang kanyang dilat na mga pupil at puting bola ng mata, at biglang sumama ang buong katawan ko. Hindi ito pinansin ni Charmo at nagpatuloy, ang utos ay ipinasa. Ang hari, 10,000 general at 2.5 general ay napatay sa kasamaang palad. Ako ang bagong hari ng kanlurang Xinjiang. Ngayon ay babalik ako sa korte at babalik sa Cadian. Oo, kamahalan. Pagkatapos maglakad palabas ng malaking tent, diretsyong umalis si Jingzi kasama si Merongshi sa kanyang mga bisig. Tungkol naman sa mga kabalyero sa labas, wala silang magagawa para pigilan sila, dahil ang tiyanggang ni Jingzi ay umabot na sa advanced na antas at maaari niyang maabot ang langit sa isang paglukso. Hindi nila maabot. At si Merongshi ay nakahiga sa mga bisig ni Jingzi, dinadama ang malamig na hangin na sumisipol sa kanyang mga tainga, ngunit hindi siya nakaramdam ng labis na lamig. Ang mga alon ng mainit na hangin ay nagmula sa mga bisig ni Jingzi, na may halong malakas na aura ng pagkalalaki, na nagpapaginhawa sa mga tao. Noong una, nang makita niya ang kanyang sarili na tumataas sa langit kasama si Jingzi, palayo ng palayo sa lupa, natakot si Merongshi kaya mabilis niyang ibinaba ang kanyang mga mata, hindi nang ahas na tumingin pa. Nang maramdaman niyang huminto na siya sa pagbangon kasama si Jingzi at patuloy na sumusulong, hindi niya napigilan ang pag-usisa, kaya dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid. Nang makita niya ang sarili na lumilipad sa himpapawid sa itaas, nang mabilis na tumalikod ang damuhan sa ilalim ng kanilang mga paa, hindi nila napigil ang magpakawala ng mahinang sigaw.
Nang siya ay sunduin ni Jingzi, upang maiwasan ang pagdududa madaling araw na at wala pang ikatlong tao. Marahil ang gusto niyang iwasan ay ang kasuklam-suklam lamang sa kanyang puso, kaya pinili niyang i-relax ang kanyang mga kamay at paa at hayaan itong hawakan siya. Hinding-hindi ako magkukusa na hawakan siya. Ngunit ngayon, habang siya ay nagpakawala ng isang mahinang pag-iyak, ang kanyang katawan ay hindi na mamalian, at pakiramdam niya ay malapit na siyang mahulog mula sa langit. Subconsciously, inabot niya at niyakap ang leeg ni Jingzi, at ang kanyang mga binti ay hindi mapigilan. Sa pangkalahatan, ito ay nakakapit sa baywang ni Jingzi. Sa oras na ito, wala na si Merongshi sa pagiging aloof at dignidad ng reyna. Sa halip, para siyang isang cute na sloth, nakakapit kay Jingzi ng mahigpit na gusto niyang sumiksik sa dibdib ni Jingzi. Nasa sakit si Jingzi. At masaya. Kabanata 705 Kabanata 700 at siyam ang sarap sa pakiramdam. Ikalawang update, mangyaring iboto ako. Ito ang unang pagkakataon na lumipad si Merongshi sa kanyang buhay. Kailangan kong sabihin na kahit na medyo natakot siya noong una, nakadama siya ng ginhawa ng yakapin niya si Jingzi ng mahigpit, ipinatong ang baba sa balikat nito, at muling idinilat ang kanyang mga mata para tingnan ang lahat ng nasa ilalim ng kanyang mga paa. Ito pala ang pakiramdam ng paglipad. At oo, pinasaya niya ako sa pakiramdam ng paglipad. Nag-isip si Merongshi, ngunit hindi naglakas loob na lumingon kay Jingzi, at natural na inilagay ni Jingzi ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at likod. Ako ba ang unang lalaking naghatid sa iyo sa paglipad? Nakangiting tanong ni Jingzi habang kinukuha si Merong Zaifei. Itinikom ni Merongshi ang kanyang mga labi na may medyo mayabang na ekspresyon at hindi siya sinagot. Natatakot ka ba? Sino ang natatakot? Malamig na sabi ni Merongshi, mukhang napakayabang. Oh, hindi ka ba natatakot? Tanong ni Jingzi, biglang inalis ang kamay sa likod ni Merongshi at ipinatong ito sa kanyang balikat, gamit ang kaunting puwersa na parang tinutulak siya palayo. Sa pagkakataong ito ay natakot si Merongshi. Ah, anong ginagawa mo? Hindi na maitago ang takot sa tono niya. Di ba sabi mo hindi ka natatakot? Tumigil muli si Merongshi sa pagsasalita sa pagkakataong ito, na parang galit, ngunit hindi ito nakita ni Jingzi. Kakaiba. Sa tingin ko ay dapat maging matapang ang reyna. Kung tutuusin, noong nakita niya akong pumatay ng 4 na magkakasunod na tao sa tent ngayon, hindi man lang kumurap ang reyna. Paano siya matatakot na lumipad? Bagamat si Merongshi ang reyna, walang digmaan sa Yayao Kingdom sa loob ng maraming taon. Pabayaan ang pagpatay ng mga tao, kahit pambubugbog ng mga tao, nakita lang niya sila pagkatapos pumunta sa Liangzhou. Paanong hindi siya matatakot? Sa partikular, masyadong marahas ang paraan ng pagpatay ni Jingzi. Pinatay niya ang 4 na tao sa kaunting hindi pagkakasundo at pinatay ang 4 na magkakasunod na tao. Ang dahilan kung bakit hindi nagsalita si Merongshi noong mga oras na iyon ay dahil sa takot. Ngayong binanggit ito ni Jingzi, naalala niya ang eksena ng nawawalang katawan at ang pag-agos ng dugo. Sumama ang pakiramdam ng buo niyang katawan, at biglang bumaliktad ang tiyan niya. Bilasan, bumaba ka na. Tinakpan ni Merongshi ang kanyang bibig, itinuro ang lupa, at nag-aalalang nagsalita. Hindi alam ni Jingzi kung bakit, ngunit masunurin pa rin siyang lumipad pababa kasama si Merongshi. Sa sandaling ilagay niya si Merongshi sa lupa, nakita niyang binitawan nito ang kamay na nakatikip sa bibig niya, at pagkatapos ay samuka. Marahil ay dahil hindi pa siya nakakain sa umaga, wala siyang nasuka, may maasim na tubig lang ang lumabas sa gilid ng kanyang bibig, at ang kanyang mukha ay namutla saglit, nakakaawa. Tinulungan siya ni Jingzi na tinapik ang likod at nagtanong, mas magaling ba siya? Hindi sumagot si Merongshi sa kanya, medyo nakaramdam ng galit. Kailangan niyang banggitin ang eksenang ayaw niyang isipin. Hindi ito sinasadya. Mahirap ba sa kanya? Kaya napagpasyahan kung huwag pansinin siya at ituring ito bilang isang parusa para sa kanya. Hoy, bakit hindi mo siya kausapin bilang isang parusa? Matapos itong isipin ni Merongshi, medyo natarante siya. Walang pakialam si Jingzi, nag-isip sandali, at sinabing, mabuti na lang at nasa desyerto na damuhan na ito. Kung nakita ito ng mga tao sa lungsod, iisipin nilang buntis ang reyna sa aking anak, at ngayon ay may morning sickness siya. Ikaw. Sa oras na ito, hindi na magkaimik si Merongshi. Bigla niyang inangat ang kanyang ulo, namula ang kanyang pisngi, at pinandilatan si Jingzi. Tumahimik ka. Oh. Pagkatapos magretsyang ni Merongshi, handa na siyang umalis. Tumayo doon si Merongshi at tumingin kay Jingzi, at tumingin din si Jingzi kay Merongshi. Nagkatitigan silang dalawa, at ang awkward ng atmosphere. Bakit hindi ka umaalis? Kamusta ang alis mo? Parehas lang yan ng dati. Ano ngayon lang? Ngayon lang. Muling pinandilatan ni Merongshi si Jingzi at sinabing hindi nasisiyahan, sinadya mo ba ito? Tapat na tumanggaw si Jingzi, oo. Ang gayong tapat na sagot ay hindi nakapagsalita kay Merongshi. At sa pagtingin sa magandang mukha ni Yujia at maraming furry works, nakita ni Jingzi na napaka-interesante nito at nakangiting sinabi, walang taong kadalasang gumagawa ng ganito sa iyo, tama ba? Natigilan si Merongshi at umiling. Hindi.
Siya ang walang kapantay na Reyna Yayaw, at abala siya sa mga gawain ng gobyerno tuwing weekday. Not to mention na walang naglalakas loob na makipagbiruan sa kanya, kahit siya, wala siyang oras. Ito ay hindi maganda. Ang buhay ng isang tao ay hanggang dito lamang. Magiging masaya ka habang buhay, at habang buhay ay magiging malungkot ka. Dahil hindi mo na mababago ang haba ng iyong buhay, bakit hindi mo baguhin ang iyong sarili at mamuhay ng mas masaya? Ito ay si Merong Zidi. Narinig ko ito minsan. Ang pagiging masaya ay habang buhay, at ang pagiging malungkot ay habang buhay. Bakit hindi tayo maging mas masaya? Bigla niyang naramdaman na may katuturan ang sinabi ni Jingzi. Sa tingin mo ba tama ang sinabi ko? Para bang nahulaan niya ang kanyang iniisip, nagpatuloy si Jingzi, kung gayon, huwag kang manatiling tuwid sa buong araw. Ang pagiging galit ay hindi lamang nakakaapekto sa mood ng mga tao, ngunit madali ding nagiging mas mabilis ang pagtanda ng mga tao. Tingnan mo, ikaw ay nasa early 30s pa lang, at para kang nasa edad 40. Kaya naman nakasimangot ang amo. Ikaw nasa edad 40 ka pa lang. 13. Habang nagsasalita siya, ang pink na kamao ni Merong Shi ay dumapo ng gusto kay Jingzi. Hindi nagtago si Jingzi, ngunit ngumiti, haha, 23 ka lang pala. Ngayon, alam na rin ni Merong Shi na nalinlang siya para mawala ang aktwal na edad nito, kaya muli niya itong sinuntok. Tumigil ka na sa pagsasalita at umalis ka na. Paano? Hawakan. Muling sumuntok si Merong Shi, ngunit ang lakas ay napakaliit na parang isang dampi. Nang buhati ni Jingzi ang prinsesa, pinulupot niya ang kanyang mga kamay sa leeg nito ng walang pag-aalinlangan, at itinaas ang mga sulok ng kanyang bibig ng walang konsensya kung saan hindi siya nakikita ni Jingzi. Kapag ang mga kilay ay nakaunat, sila ay kasing liwanag ng mga bituin. Kapag ngumingiti ako, komportable talaga ako. Matapos ang lahat ng panunukso at pagbibiro na ito, lubos itong naisip ni Merong Shi. Dahil walang nakakakita dito, mas intimate ang poster ng dalawang tao kagabi kaysa rito. Hindi ba't nililinlang nito ang kanilang mga sarili upang alalahanin ito ngayon? Kaya't sumabit siya kay Jingzi, pinagmamasdan ang nagbabagong tanawin sa ilalim ng kanyang mga paa, at hindi napigil ang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Sa pag-iisip ng mga bagay sa malaking tent maliban sa mga madugong eksena kanina, bigla niyang sinabi na may pagtataka, nga pala, lagi mong binibigyang diin dati. Gusto mong humanap ng taong makakapag-usap ng maayos sa iyo bilang hari. Dahil sa wakas ay pinili mo si Charmo, bakit ka umalis nang hindi nakakausap? Ngumiti si Jingzi at sinabing, dahil nakita ko ang kailangan ko, kaya hindi na kailangang pag-usapan iyon. Ano ang kailangan? Sa oras na ito, naisipan ni Merong Shi na umalis sa tent. Kinapa ni Jingzi ang katawan ni Huyan Lai at tila nakakita ng isang sobra, hindi ba iyon ang sobra na kailangan mo? Tulad ng inaasahan kay Reyna Yayaw, siya ay talagang matalino. Napabuntong hininga si Jingzi na may damdamin. Pagkatapos, gusto niya itong tapikin bilang pagpapakita ng pagpapahalaga sa kanya, ngunit sa isang haplos ng kamay nito, namiss niya ang baywang nito at tinapik pa siya pababa. Well, ang sarap sa pakiramdam. Chapter 706 na Chapter 710 hindi mo na ako gusto, di ba? Unang update, humihingi ng buwan ng tiket. Pagkatapos ng paggawa ng pelikula, si Jingzi mismo ay nakaramdam ng kahihiyan at hindi agad nagsalita, na gustong makita ang reaksyon ni Merong Shi. Bilang isang babae, tiyak na nahihiya si Merong Shi na magsalita muna nang kinukunan siya ng larawan, ngunit hindi tumugon si Jingzi. Hindi siya nasisiyahan sa pagiging isang patay na tao, kaya kinurot niya ang braso ni Jingzi. Ito ay isang turn of events. Mabilis na iniba ni Jingzi ang usapan, sa totoo lang, kahit na gusto talaga nating pag-usapan, walang dapat pag-usapan ang Chalmo na iyon. Hindi niya maaaring katawanin ang Zhejiang. Matapos marinig ito, orihinal na gustong magtanong ni Merong Shi, ngunit pagkatapos ay sumimangot at nag-isip sandali. Tila may naisip, biglang naliwanagan, inilayo ang kanyang ulo sa balikat ni Jingzi, tumingin sa kanya at sinabing, alam ko kung ano ang iniisip mo. Pagkatapos ay sinuri niya itong mabuti, bagaman hinirang mo lang si Chalmo bilang ang bagong hari ng kanlurang Xinjiang, ngunit bukod sa kanya, mayroon pang 9,000 general sa Heavy Cavalry Regiment. Pareho sila ng opisyal na posisyon at parehong bilang ng Heavy Cavalry Regiment sa ilalim ng kanilang command. Tiyak na hindi sila makumbinsi, kaya gusto ni Chalmo na maging hari. Mahirap. Sinabi ni Jingzi nang may labis na kasiyahan, oo naman, ang Reyna ay ang Reyna. Habang sinasabi niya iyon, hindi niya maiwasang gustong tapikin si Merong Shi sa likod niya ng 2 beses, ngunit si Merong Shi ay may karanasan na sa pagkakataong ito, at nang itinaas lang ito ni Jingzi, nang inabot niya ito, hinawakan niya ang bisig ni Jingzi at iginiya ito upang tapikin ang likod at baywang nito. Marahil ay masaya rin siya na nasuri niya ang mga iniisip ni Jingzi at pinuri siya nito. Hindi napigilan ni Merong Shi ang bahagyang, intimate na pagkilos na ito. Kung tutusin, sa palagay niya, niyakap siya nito at inabot para tapikin siya. Kaya ano? But she also has a bottom line, okay lang mag-shot, pero huwag mag-trim. Nang matapos si Jingzi sa paggawa ng pelikula, patuloy na nagsasalita si Merong Shi at nagpatuloy, nagtataka pa rin ako noon.
Pagkatapos mong patayin ang unang kalahating general, ang pangalawang kalahating general ay halatang humingi ng awa, ngunit pinatay mo pa rin siya, ginawa mo ito ng kusa, tama. Dahil kung naiwan ang isa't kalahating general, ang kanyang opisyal na posisyon ay mas mataas kaysa sa iba pang libong general, at ang libong general na iyon ay sanay makinig sa kanya. Kung siya ang magiging hari, ang natitirang libong general ay ganoon din. Hindi naman masyadong malaki ang opinyon niya, tama ba? Walang sinabi si Jingzi at tinapik siya bilang pagsang-ayon. Si Merongshi ay parang isang maliit na batang babae na pinuri ng kanyang mga magulang, at masayang sinabing muli, okay lang ngayon. Bagamat pinili mo si Chalmo bilang hari, kapag umalis tayo, sila ay magiging gulo at tiyak na makikipagkompetensya sila sa isa't isa. Sa malaking kapangyarihan at malubhang panloob na alitan, walang oras na pakialam sa ibang mga bagay. Oo, matalino talaga ang reyna. Nakangiting sinabi ni Jingzi, gayunpaman, matatapos din ang kanilang panloob na alitan sa lalong madaling panahon o huli, at muli silang mahalal. Pagdating ng hari, natatakot ako na lumipas na ang taglamig at malamang nababalik sila. Kaya pagkatapos na bumalik ang reyna sa Liangzhou City, mas mabuting pumunta muna sa Jingzhou. Pagkatapos ng lahat, lumabas ka para lutisin ang problema kay Zhejiang. Kung sasagutin mo ulit ang Xiangzhang, mas mahirap para sa iyo sa korte ng Yayao Kingdom. Matapos marinig ang sinabi ni Jingzi, tumanggo sandali si Merongshi, ngunit nanatiling tahimik. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumulong siya, pinaasa ka ba sa akin? Pumunta sa Jingzhou para maghanap ng mapapangasawa. Tingnan mo, darating ang Liangzhou. Tuwang-tuwang sabi ni Jingzi, itinuro ang pader ng lungsod ng Liangzhou na lumitaw sa kanyang paningin. Lumingon si Merongshi at nakitang unti-unting lumilinaw ang balangkas ng pader ng lungsod ng Liangzhou, at nawala ang mapanganib na sitwasyon kahapon. At ang matitiyak din niya ay ang Zhejiang Heavy Cavalry Regiment ay hindi dapat magbanta sa Yayao Kingdom sa mahabang panahon. Dapat niyang samantalahin ang pagkakataong ito at pumunta sa Jingzhou para magpakasal. Ngunit sa ilang kadahilanan, ang kanyang kalooban ay hindi kasing ganda ng kanyang inaakala. Parang may kung anong dumidiin sa dibdib niya kaya hindi siya makapagsalita. Ibaba mo ako. Medyo mahina ang mood ni Merongshi, at maging ang kanyang boses ay naging medyo malungkot. Ibang-iba ito sa nag-cheer na parang batang babae matapos purihin ni Jingzi. Malapit na, lakad na tayo. Matapos marinig ito, napagtanto ni Jingzi na kagabi man o ngayon lang, ang malapit na ugnayan ng dalawa ay nangyari lamang kapag dalawa lang ang tao sa paligid. Papasok na sila sa lungsod, o better apart. Naunawaan ni Jingzi at dahan-daang nahulog. Kaya, medyo malayo pa sa pader ng lungsod ng Liangzhou, naglakad silang dalawa ng magkatabi. Sabi mo dati, sa Jingzhou ka nakatira ngayon, tama ba? Tumanggo si Jingzi, oo, ang aking opisina sa pahayagan at ang aking tahanan ay pareho sa Jingzhou. Ilang sandali na ang nakalipas mula noong umalis ako sa Jingzhou, at sa pagkakataong ito ay kinuha ko ang pinuno ng Wulan Alliance, pupunta ako sa Liangzhou. Kung gayon gusto mo ring bumalik sa Jingzhou. Itinaas ni Merongshi ang kanyang ulo, muling nagniningning ang kanyang mga mata. Oo. Pagkatapos, huminga ng malalim si Merongshi at bumalik sa malamig na kilos ng Empress, kung gayon, sundan mo ang aking koponan at bumalik ng sama-sama. Queen, hindi pwede yon. Ano? Dumating ako sa Liangzhou upang makita ang aking ikalimang kapatid na babae, ngunit sa unang araw na dumating ako, nahuli ako ng Zhejiang Heavy Cavalry Regiment. Wala akong oras para magsalita ng ilang salita sa panglima kong kapatid. Natural, kailangan kong pumunta sa Liangzhou sa susunod. Ilang araw ang pananatili. Pagkalipas ng ilang araw upang manatili. Malamang nadadalhin ko ang aking ikalimang kapatid na babae pabalik sa Jingzhou upang ipagdiwang ang bagong taon. Sabi ni Jingzi na may pag-asa. Ikalabindalawang lunar month na ngayon, at wala pang isang buwan ang bagong taon. Ito ang kanyang unang bagong taon matapos maglakbay sa mundong ito. Sa totoo lang, pinagnanasaan pa niya ito. Matapos marinig ito, si Merongshi ay nagpanggap na walang pakialam at nagsabi, iyon lang. Anyway, plano kong makarating sa Jingzhou bago ang taon. Dahil babalik na kayo ni General Jinghong, bakit hindi sumama sa amin? Mananatili ako sa Liangzhou ng mas matagal. Sabay tayo pagdating ng panahon, para maalagaan kita kasama ng aking hukbo. Bagamat parang ganoon ang mga salita ni Merongshi, mukhang kainahinala si Jingzi at agad na tumanggi, hindi. Bakit hindi? Queen, this marriage should be done sooner than later. At saka, ang balita ng pagdating mo sa Liangzhou ay malamang na naiulat na pabalik sa Jingzhou. Kung ikaw ay huli, ano ang iisipin ng ating kamahalan? Sa palagay ko ay hindi maiiwasang gamitin ito ng sinuman sa korte para magsalita ng masama tungkol sa reyna, na nagsasabing hindi pinapansin ng reyna ang ating angguo at hindi siya nagmamadaling makapasok sa palasyo kung hindi siya magmadaling pumasok sa holy. Magiging masama ang kasal ni Queen. Sinong nakakakilala kay Jing? Pagkatapos magsalita ni Zi, hindi lamang hindi nag-alala si Merongshi, bagkus ay itinaas niya ang kanyang kilay at sinabing may pananibik, totoo ba ito? Kung huli akong dumating, posible bang mawala ang kasal? Jingzi medyo hindi siya nakaimik.
Kung titignan sa kanyang hitsura, mukhang hindi siya nagmamadaling magpakasal ngayon, ngunit tila umaasa siya sa isang hindi pagkakasundo. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi ni Jingzi na may kaunting takot, Reyna, hindi ka mai-inlove sa akin, tama ba? Chapter 707, magsisinungaling din ba ang Reyna sa akin? Ikalawang update, mangyaring iboto ako. Hindi kinu-question ni Jingzi ang sarili niyang alindog. Kung hindi, paano siya magkakagusto sa napakaraming magagandang babae? Totoo na ang ilan sa kanila ay kanyang mga kapatid na babae, ngunit hindi sina Su Mochen, Wang Yingqiu, Mu Qingren, Qiu Chenchen, Yu Xiangrong, Zhang Xiaoyu at iba pang magagandang babae. Mahal pa rin nila siya hanggang kamatayan, na sapat na upang ipakita kung gaano siya kaakit-akit. Pagkatapos, ito ay maliwanag na si Merong Shi ay umibig sa kanyang sarili. Ngunit tiyak na hindi papayag si Jingzi. Okay lang magkagusto sa kanya, pero hindi okay na ma-inlove ka sa kanya. Kahit nasa isip niya ay hindi niya talaga kaya. Paanong naging napakadali na maging manugang ng Yaoyao Kingdom? Kaya naman tinatanong ko ito. Halatang natarante si Merong Shi sa tanong. Medyo complicated ang mentality niya ngayon, sobrang complicated na kahit siya ay hindi niya makita ng malinaw, o ayaw niyang makita ng malinaw. Matapos suriin ang kasalukuyang magulong sitwasyon sa Zhejiang Kingdom, nadama niya na ang pakikipagpayapaan kay Angguo ay hindi kailangang-kailangan. Pagkatapos ng lahat, ang Kongreso ng Zhejiang ay lubhang hamina ng panloob na alitan at walang oras upang pangalagaan ang Yaoyao Kingdom sa maikling panahon. Maari niyang samantalahin ang panahong ito para paunlarin ang lakas militar ng kaharian ng Yaoyao. Sa halip na makipagkasundo kay Angguo, maaari pa siyang makipag-alyansa kay Angguo. Ngunit tulad ng sinabi ni Jingzi, ang balita na pumunta siya sa Angguo upang magpakasal ay malamang na kumalat pabalik sa Jingzhou. Tinatayang ipinahayag din ng korte ng Angguo ang usapin. Kung bigla niyang sinabi na ayaw niyang magpakasal, ito ay katumbas ng isang sampal sa mukha ng Angguo royal family. Kung si Emperor An ay muling sisisihin at hindi nasiyahan sa Yaoyao Kingdom, ito ay isang kalamidad. Kaya ang hindi magpakasal ay tiyak na hindi isang opsyon. Sa makatuwid, siya ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Ayaw niyang magpakasal, ngunit kailangan niyang gawin iyon. Noon lang niya narinig ang pagsusuri ni Jingzi at lalo siyang naging masaya. Kung huli kang pupunta, sasanduhan ka, at pagkatapos ay hindi mo sila pakakasalan sa Yaoyao Kingdom. Ito ay mahusay din. Ngunit magtatanong si Jingzi ng nakakahiyang tanong. Sino? Sinong may crush sa iyo? Ayoko, huwag kang magsalita ng kalokohan. Namula si Merong Shi at pinandilatan si Jingzi. Oh, walang pinakamahusay. Sabi ni Jingzi sabay buntong hininga. Ikaw, anong ekspresyon yan? Biglang nagalit si Merong Shi, aba, tinitingnan kita na parang dahadaw ka. Hindi. Hindi ba't ipinaliwanag ko na sa iyo noon? Napakalakas ng mga kapatid ko, kung ako. Excuse. Kagabi, nang marinig ni Merong Shi ang kanyang paliwanag na, ang hindi pagpapakasal sa kanya ay para sa ikabubuti ng Yaoyao country, sa una ay tama ito, ngunit habang iniisip niya ito, mas maraming butas ang kanyang nararamdaman. Bilang kapatid mo, natural na gusto kong mamuhay ka ng maayos. Bakit mo ipapahiya ang Yaoyao country dahil lang? Pinakasalan mo ako. Ano, baka ako ay kaayla hilakbot. Ito, hindi ang iniisip mo. Hindi masasabi ni Jingzi na ang aking kapatid na babae ay hindi isang kapatid sa simpleng kahulugan, ngunit isang mapagmahal na kapatid na babae na maaaring magpainit sa aking kama, tama ba? Ba, di ba? Alam mo sa puso mo. Tulad ng patuloy na, tinatanggi, ni Jingzi, ang isang mapagmataas na Merong Shi ay makakaramdam din ng matinding pagkabigo. Kung hindi mo ako hahayaang manatili, ayoko nang manatili. Pagbalik ko, kukunin ko ang aking mga tao at aalis kaagad. Binitawan ni Merong Shi ang mga salitang ito at umalis nang hindi lumilingon. Tumingin si Jingzi sa kanyang mapagpasyang likod, walang magawang umiling at ngumiti ng mapait, mga babae, napakagulo. Well, mas maganda ang mga kapatid ko. Ang dahilan kung bakit gusto niyang manatili sa Liangzhou ng ilang araw ay bukod sa paggugol ng oras kay Liu Jinghong, may iba pa siyang dapat gawin. So, sumunod na naman siya. General, bumalik na si Mr. Jing. Itinuro ng mga sundalong nagbabantay sa pader ng lungsod ng Liangzhou ang labas ng pader ng lungsod at biglang sumigaw ng malakas. Matapos madala si Jingzi kahapon, bagamat medyo nag-aalala si Liu Jinghong, nagkunwari siyang walang pakialam sa ibabaw upang patatagin ang moral ng hukbo. Sinabi rin niya sa kanyang mga tauhan na kung walang nangyaring hindi inaasahan, si Jingzi ay dapat nakabalik ng maaga ngayong umaga. Nakatayo ang lahat sa pader ng lungsod, naghihintay mula madaling araw. Hanggang ngayon, sumisikat ang araw sa langit. Hindi pa bumabalik si Jingzi. Medyo naiinip ang lahat. Kaya sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, mayroong isang hu sa pader ng lungsod, at lumabas ang isang ulo. Hindi lamang ang Jinghong Iron Cavalry, kundi pati na rin ang ilang miyembro ng sekta tulad ni Feng Da, ang pinuno ng Red Flame Sect, Wang Fujun, ang pinuno ng Shagang, at si Huang Kun, ang pinuno ng Wang Fengling, ay naroon din. Siyempre, lahat sila ay mga disipulo ng Tiandi Sect ngayon, at mga disipulo at apo ni Jingzi.
Nang makita nilang ligtas at maayos si Jingzi mula sa kanluran, sunod-sunod silang sumigaw. Ang isang tao ay maaaring maglakad pabalik ng hindi nasaktan mula sa 1,500 mabigat na regimen ng kabalyero. Feeling nila worth it ang apprenticeship nila. Ang pinakanasasabot na mga tao ay sina Liu Jinghong at Yao Saint Chuxia. Pagkatapos lamang ng isang sulyap sa pader ng lungsod, tumalon sila at lumipad pababa mula sa pader ng lungsod. Reina, Zir, tumakbo silang dalawa sa magkaibang direksyon. Lumapit si Chuxia kay Merongshi, hinawakan ang kanyang kamay at tiningnan siyang mabuti. Maliban na ang kanyang damit at buhok ay medyo magulo, siya ay nasa mabuting kalagayan, at sa wakas ay nakaka-relax. Huminga ka. Ngunit si Liu Jinghong ay hindi gaanong nakalaan. Wala na siyang pakialam na nasa pader na pala sa likod niya ang mga tauhan niya. Sumugod siya at ibinagsak ang sarili sa mga bisig ni Jingzi, niyakap siya ng mahigpit. Sa lahat ng kababaihan ni Jingzi, tila si Liu Jinghong lang ang naglakas loob na gawin ito at kwalipikadong gawin ito. Napaka-unreasonable ng mga childhood sweetheart. Ang mga kabalyerya ng Jinghong sa pader ng lungsod ay nabigla noong una nang makita nila ang eksenang ito, at pagkatapos ay lumingon silang lahat sa napakaayos na paraan. Sina Wang Fujun, Huang Kun, Feng Da at iba pa ay nananatili sa Liangzhou ng mahabang panahon. Tumalikod din ang matandang Jiang Ho sa Liangzhou kasama ang Jinghong Cavalry. Marami sa kanilang mga alagad ang labis na naguguluhan at nagtanong, bakit ka tumalikod? Hindi ba't sinabi mong bumalik na ang guro? Natahimik si Wang Fujun. Nagsalita si Huang Kun na parang nagtatanong, narinig ko na kapag sinaktan ni General Jinghong ang isang tao, masakit ba? Hindi naman masyadong masakit. Si Wang De, ang Deputy General ng Jinghong Cavalry, ay umiling at ngumiti ng mapait. Sobrang sakit. Sunod-sunod na tumango ang ibang kabalyerya ng Jinghong, at nakakaantig ang kanilang mga ekspresyon ng pakikiramay sa akin. Queen, okay ka lang? Hinawakan ni Chuxia ang kamay ni Merongshi at nag-aalalang nagtanong. Ayos lang. Naglakad ka lang pabalik ng ganito. Tumingin si Chuxia kay Merongshi pataas at pababa at nagtanong. Oo, naglakad ako pabalik, hindi ako lumipad. Medyo natarante si Merongshi, halos mawala ang mga salita sa pagsasalita niya, na parang walang 300 tail ng pilak dito. Pagkatapos ay mabilis niyang ipinaliwanag, dahil naglalakad ako, napakabagal. Ngayon lang ako nakarating. Ngunit kung pupunta ka sa mas malayong kanluran, hindi ba pinaghalong damuhan at lows? Ang tagal ng paglalakad ng Reina, bakit ang kanyang sapatos ngunit walang masyadong dumi dito? Pinagmasdan ng mabuti ni Chuxia. Kung siya ay nagmula sa lowest land sa kanluran, ang kanyang sapatos ay hindi dapat malinis. Pagtingala kay Merongshi, nakita niyang medyo nalilito ito at namumula ang mga pisngi, na hindi pa nakikita noon. Natigilan si Chuxia. Kailan nagsinungaling sa akin ang Reina? Chapter 708. Nasaan ang iyong puting phoenix hairpin? Unang update, humihingi ng buwan ng tiket. Maganda ang pagmamasid sa unang bahagi ng tag-araw. Totoo na kailangan mong dumaan sa maraming dilaw na lupa paglabas mo sa malaking tent. Kung maglalakad ka, siguradong matatakpan ng makapal na putik ang iyong sapatos at hindi ito magiging kasing linas ngayon. Ngunit si Merongshi ay binuhat ni Jingzi pagkaalis niya sa tent, at ibinaba niya ito noong malapit na siya sa labas ng Liangzhou City. Sa labas ng Liangzhou City ay isang lantang damuhan na walang lupa. Kaya naman medyo natarante siya. Nang makita ang nagulat na ekspresyon ni Chuxia, napagtanto din niya na ang kanyang reaksyon ay medyo sobra, at hinawakan ang kanyang buhok gamit ang kanyang mga kamay upang pagtakpan ang kanyang gulat. Habang iniunat niya ang kanyang kamay, naakit ang atensyon ni Chuxia. Reina, nasaan ang iyong puting phoenix hairpin? Ang puting phoenix hairpin ay ipinasa mula sa dating emperador. Bagamat walang gumawa ng mga regulasyon tungkol dito, alam ng lahat ng mga tao sa Yayao Kingdom kung ano ang kinakatawan ng hairpin na ito sa Yayao Kingdom. Hindi kaya nawala ito pagkatapos magpalipas ng gabi sa labas kagabi. Saglit na nag-isip si Merongshi, saka iniunat ang kanyang kamay para hawakan ito bilang kunwaring nagulat. Mukhang nawawala talaga. Baka nawala siya sa kalsada. Hindi pa umarte noon si Merongshi, kaya medyo pinalaki ang kanyang kakayahan sa pag-arte. Si Chuxia ay nanunood mula sa gilid at napagtantong may mali, ngunit hindi niya ito inilantad. Ngunit mas na-curious siya sa nangyari pagkatapos na madala sina Merongshi at Jingzi kahapon. Queen, paano ka nakatakas? Kami. Napaisip si Merongshi, sumulyap sa direksyon ni Jingzi na may malabong tingin sa kanyang mga mata, at nakita si Liu Jinghong na natural na ibinato ang sarili sa kanya. Ang eksena sa mga bisig ni Jingzi. Si Jingzi, na nakatalikod sa pader ng lungsod, ay buong pagmamahal na pinipisil ang mga pisngi ni Liu Jinghong. Dahil mas matangkad siya kay Liu Jinghong, hindi makita ng mga tao sa dingding ang kanyang mga galaw, ngunit nakatayo sa gilid si Merongshi. Napakasiglang eksena, parang live broadcast. Ito ay hindi tama. Bagamat kapatid niya si Liu Jinghong, masyadong intimate ba ang ugali na ito? Hindi sila magkapatid pero parang magkasintahan. Sa pag-iisip ng posibilidad na ito, naramdaman ni Merongshi na mas ganoon yun.
Kahit na ang magkapatid ay maaaring maging napakalapit, ang dalawang taong ito ay masyadong malapit, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay hindi mukhang sila ay nasa pagitan ng magkapatid. Ilan? Sa oras na ito, naisip niya ang pag-uusap ni Huyanlai at Babu sa malaking tent ngayon. Isang pangungusap sa loob nito ay tila nagsasabing wala sa kanyang mga kapatid na babae ang tunay na kapatid. Hindi tunay na kapatid. Anong klaseng kapatid iyan? Biglang nagising si Merong Shi mula sa isang panaginip at biglang natauhan. Kung mayroon silang normal na relasyon ng magkapatid na babae, tiyak na gusto ni Liu Jinghong at ng iba pa niyang kapatid na makita siyang mamuhay ng maayos. At ano ang tungkol sa iyong sarili? Hindi siya pangit dapat kung sabihin na napakaganda niya, kahit kumpara kay Liu Jinghong. Hindi mababa ang status niya, tama reyna ng Yaoyao Kingdom, kung talagang pakakasalan niya ito, magkakaroon din siya ng mukha. Ngunit sinabi niya na kung siya mismo ang nagpakasal, ang kanyang mga kapatid na babae ay magagalit at hindi masiyahan. Ang paliwanag lang ay magkasintahan sila kaya ayaw nilang makita siyang pakasalan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tumayo roon si Merong Shi, na may halong emosyon sa kanyang puso, at hindi niya alam kung ano ang iniisip niya. Sa tabi niya, nakita ni Chu Xia ang mga kilay ni Merong Shi na nakakunot minsan nakaka-relax, at sa wakas ay nakatitig sa eksena ni Jing Zi at Liu Jinghong na magkayakap sa isa't isa na may malalim na iniisip, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi hawakan siya ng marahan. Reyna, Sa wakas ay bumalik si Merong Shi sa kanyang katinoan, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay bumalik sa dati nitong malamig na ekspresyon, at ang kanyang mga mata ay naging mas kalmado. Bueno, salamat kay Mr. Jing, nakatakas ako ngayon kasama ko. Pagpunta ko sa Jingzhou, gusto kong banggitin ito sa kanyang kamahalan Emperor An. Pagkatapos ay ikinwento niya ang lahat ng nangyari sa malaking tent sa maigsi na paraan. Nakinig si Chu Xia. Hindi siya nagkaimik at tumingin kay Jing Zi ng mas komplikadong tingin. Siya ay nagpunta kay Jing Zi upang ipaglaban ang kanyang buhay noon, iniisip na iniinsulto siya nito. Ngayon ay tila iniinsulto niya siya sa pamamagitan ng pakikipagkumpetensya sa kanya sa ganitong uri ng kasanayan. Kung iisipin mo talaga, mahigit 2 buwan nang hindi nagkita sina Liu Jinghong at Jing Zi mula nang maghiwalay sila sa Jingzhou. Dahil dito, kakakilala lang nila kahapon at hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataon na mag-enjoy sa kanilang oras na mag-isa, kaya naranasan nilang ma-rape si Jing Zi. Ang panganib na madala ng isang mabigat na regimen ng kabalyero. Sa totoo lang, kahit nagtiwala si Liu Jinghong kay Jing Zi, kahit na pakiramdam niya ay siguradong babalik si Jing Zi ng ligtas at maayos, nakaramdam pa rin siya ng labis na pagkakasala sa kanyang puso. Kung hindi siya pumunta sa Liangzhou, hindi siya nasa panganib. Kaya't nang sa wakas ay bumalik si Jing Zi, hindi na niya nakontrol ang mga emosyon na matagal niyang pinipigilan. Wala siyang pakialam sa maraming cavalrymen na nanunood sa pader sa likod niya, at sinuntok siya. Sa mga bisig ni Jing Zi. Ganoon din ang naramdaman ni Jing Zi sa kanya. Kaya masigasig na tumugon si Jing Zi sa kanya, at pagkatapos na haplasan ng buong pagmamahal ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay, unti-unti siyang nakaramdam ng hindi kasiyahan. Nagulat si Liu Jinghong. Bagamat sa gabi ng palm sa Jingzhou, nangyari ang lahat ng dapat mangyari sa pagitan nila ni Jing Zi, maliban sa huling hakbang. Matatanggap niya ito kahit gaano man kasinungaling si Jing Zi. Ngunit ang punto ay, hindi ngayon ang oras. Lalo na't napakainit ng titig na nagmumula sa kanyang tabi. Natakot si Liu Jinghong na mabunyag ang sikreto, kaya mabilis niyang inabot at hinawakan ang kamay ni Jing Zi. Matapos ang pag-iisip ay naramdaman pa rin niyang mali ito kaya itinulak na lang niya ito. Zir, may nanunood. Oh, manood ka na lang. Hindi naman ako natatakot eh. Walang pakialam si Jing Zi. Pumunta siya sa Liangzhou para lang magbigay ng paliwanag kay Liu Jinghong. Hindi siya natatakot na malaman. At saka, hindi na niya kailangan pang lumingon para malaman na ang mga kabalyero sa pader ng lungsod lahat sila ay nakinig kay Liu Jinghong. Ang mga alagad ng sekta sa pader ng lungsod ay lahat ng kanyang mga alagad at alagad. Ano ang kinatatakutan nila? Huwag kang mag-alala, hindi sila nangangahas na tumingin. Kung sino man ang maglalakas loob na tumingin, gagawin ko. Paano si Mr. Jing? Lumingon si Jing Zi at napagtanto na ang mga tao sa pader ng lungsod ay lumingon sa kanilang mga ulo sa isang napaka-cooperative na paraan. Saan kayang tumingin sa kanila? May 2 bumbilya sa tabi niya, at ang pinakamaliwanag ay seryosong nakatingin sa kanya. Medyo napahiya si Jing Zi, kailangan kong hilingin sa kanya na tingnan siya ng ilang beses, haha. Awkward na tumawa si Jing Zi, at inayos din ni Liu Jinghong ang kanyang damit sa oras na ito, naglakad papunta kay Merong Shi at sinabing may pag-aalala, okay lang ba ang reyna? Salamat, General Jinghong, sa iyong pag-aalala. Okay lang ako. Tahimik na sinabi ni Merong Shi, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Jing Zi, at pagkatapos ay ipinaliwanag, salamat kay General Jinghong para sa oras na ito. Salamat sa akin. Oo. Si General Jinghong ay may mabuting kapatid. Kung hindi ako kasama ni Mr. Jing, hindi lang ako makakabalik, kundi ang Yaoyao Kingdom ay nagdusa bilang resulta nito. Sinabi ni Shi kay Liu Jinghong ang sinabi niya kay Chu Xia, ngunit naging abala lang si Jing Zi sa pakikipag-usap kay Liu
Jinghong, kaya paano siya magkakaroon ng oras para makipag-usap? Kaya naman, nabigla si Liu Jinghong matapos itong marinig. Kung totoo ang sinabi niya, hindi lang magandang balita para sa Yayao Kingdom, kundi magandang balita din para sa Angwo o Liangzhou. Chapter 700, Fifth Sister. Hindi naniniwala sa karakter ko. Ikalawang update, mangyaring iboto ako. Nang makita si Liu Jinghong na nakatingin kay Jingzi nang may pagsang-ayon at paghanga, hindi alam ni Merong Shi kung ano ang iniisip niya, at biglang nagtanong, si General Jinghong ay napakasaya na magkaroon ng ganoong nakababatang kapatid, tama ba? Natigilan si Liu Jinghong, at lumitaw ang pamumula sa kanyang mukha. Well, hindi masama. Nakakainggit talaga. Taos-pusong sinabi ni Merong Shi, ang kanyang mga mata ay kalmado tulad ng tubig, ngunit ang kanyang tono ay napakatindi. Makatuwiran kung inggit siya sa sarili at gusto niyang magkaroon ng ganoong nakababatang kapatid, ngunit ang nakababatang kapatid na ito ay hindi ordinaryong nakababatang kapatid. Bagamat hindi ito malalaman ni Merong Shi, palaging kakaiba ang nararamdaman ni Liu Jinghong, na parang alam niya ang lahat. Pinlano niyang maghintay hanggang sa walang tao sa paligid bago tanungin si Jingzi, ngunit sa pagkakataong ito ay iniba niya ang paksa at sinabing, dahil ang Western Xinjiang Royal Family at ang Heavy Cavalry Regiment ay dumanas ng matinding pagkatalo, natatakot ako na wala na silang oras para alagaan siya sa mahabang panahon. Hindi na kailangang mabalisa ang reyna. Siguradong pagod na pagod siya pagkatapos magpalipos ng isang gabi, at bakit hindi ako magpahinga sa disyerto? Ang reyna sa gabi, oras na. Upang ipagdiwang matapos makatakas mula sa Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment nang hindi nasaktan. Oo, ganoon din ang naisip ni Chu Xia. Sa hindi inaasahang pagkakataon, direktang tumanggi si Merong Shi, General Jinghong, salamat sa iyong kabaitan, ngunit hindi na kailangan. Plano kong umalis kaagad pagkatapos pumasok sa lungsod at pumunta sa Jingzhou ng maaga hanggat maaari. Ito, huwag kang magmadali, ha? Bakit hindi mo? Oras na para magpahinga ng isang gabi. Nagulat na sabi ni Liu Jinghong. General Jinghong, sa pagkakataong ito ay lumabas ako sa Yayao Kingdom na may misyon na pumunta sa Jingzhou para magpakasal. Maraming araw na akong naantala sa Liangzhou at hindi na ako makakapagpatagal pa. At saka, hindi lahat ng tao sa lungsod na ito ay katulad ni Jinghong. Gaya ni General Hong, sana ay manatili ang haring ito. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, sabay na tumingin sina Liu Jinghong at Chu Xia kay Jingzi, at tumingin din si Merong Shi sa kanya, sinadya man o hindi. Halika. Hindi nasisiyahang sinabi ni Jingzi, ano sa palagay mo ang ginagawa ko? Parang ayaw kong manatili ang reyna bukod pa, hindi ako ang reyna. Sa palagay ko siguro ay ayaw kong maimpluwensyahan ang desisyon ng reyna. Talagang hindi ko kaya. Kaya bakit ka nakatingin sa akin? Nakipagtalo si Jingzi, ngunit natatakot din siya na kung talagang mabaliw si Merong Shi at manatili, walang silbi na guluhin ang mundo nila ni Liu Jinghong, kaya sinadya niyang sinabi ang susunod na pangungusap. Gaya ng inaasahan, malamig nang ngumuso si Merong Shi pagkatapos marinig ito. Mr. Jing, masyado kang nag-aalala. Bagamat lubos akong nagpapasalamat sa iyo sa pagligtas mo sa aking buhay, wala akong pakialam sa iniisip ng iba kung manatili man ako o umalis. Muling bumalik ang kay-abangan ni Merong Shi, how can I maybe listen to you? Nakahinga ng maluwag si Jingzi, lalo na nang makita niyang unti-unti nang nakaka-relax ang pagkunot ng noo ni Liu Jinghong, kaya gumaan ang pakiramdam niya. Kung gayon, talagang nagpa siya ang reyna. Muling tanong ni Liu Jinghong, ang kanyang mga mata ay bumabagsak sa mukha ni Merong Shi, na parang gusto niyang makuha ang ilang emosyon mula sa kanyang mukha. Medyo kinabahan si Merong Shi at nagmura sa loob, bakit hindi man lang niya makontrol ang kanyang emosyon? Bakit mo ginagawa ito sa harap niya? Kaya't sinabi niya ng may tuwid na mukha, oo, napagpasyahan na. Alam ni Liu Jinghong na hindi na niya ito makukumbansi, kaya tumingala siya sa langit at nagmungkahi, dahil tanghali na, bakit hindi ako magpadala ng isang tao upang maghanda ng ilang simpleng pagkain, at susunod ang reyna? Hindi pa huli ang lahat para umalis ang santo pagkatapos kumain. Hindi na kailangan. Palihim na sinulyapan ni Merong Shi si Jingzi, at nakaramdam ng labis na galit at panlalamig nang makitang hindi na siya muling tumingin sa kanya mula nang makilala si Liu Jinghong. Sinabi niya, salamat, General Jinghong, sa iyong kabaitan. Gayunpaman, nakapagdesisyon na ako. Kukuha ako ng tuyong pagkain sa lungsod at aalis kaagad patungong Jingzhou. Hindi na ako kailangan pang hikayatin ni General Jinghong. Tapos, okay. Walang magawang sinabi ni Liu Jinghong, hihilingin ko sa isang tao na maghanda ng tuyong pagkain para sa reyna sa daan. Salamat, General Jinghong. Pagkatapos magsalita ni Merong Shi, pumasok siya sa lungsod ng hindi lumilingon. Tumingin si Chu Xia kay Merong Shi, pagkatapos ay kay Jingzi, at pagkatapos ay humabol sa kanya. Pagkaalis ng dalawa, lumingon si Liu Jinghong at tumingin kay Jingzi. Dahil tinitigan siya, nabaliw ang puso ni Jingzi, at tumawa siya ng 2 beses at sinabing, ikalimang kapatid, ano ang tinitingnan mo? Tingnan mo. Seryosong sinabi ni Liu Jinghong, naghahanap ako, sino si Reyna Yayao? Bakit gusto mong umalis sa Liangzhou nang hindi ka gustong makita?
Sa pagtingin sa ekspresyon ni Liu Jinghong, hindi mahulaan ni Jingzi kung ano ang iniisip niya sa oras na ito, at ayaw niyang hamunin ang isang babae. Sixth sense, para sa kapakanan ng kanyang kaligayahan sa hinaharap, taos-pusong sinabi ni Jingzi, sa totoo lang, ang dahilan kung bakit nagkakaganito si Queen Yaoyao ay dahil niyakap ko siya. Kaya't si Jingzi ay kalahating makatotohanan at kalahating maling sinabi na magagawa ito sa lalong madaling panahon pagkatapos makatakas mula sa mabibigat na kampo ng regimen ng mga kabalyerya, maaari lamang niyang piliin na lumipad pabalik kasama si Merongshi sa kanyang mga bisig. Dapat malaman ng ikalimang kapatid kung sino ako. Hindi ako ang uri ng tao na sadyang nananamantala para sa kapakanan ng pagnanasa. Hindi ba't ang dahilan kung bakit ko ginawa iyon para sa kaligtasan ni Reyna Yaoyao? Sinabi ni Jingzi nang may kahangahangang hustisya, ngunit hindi niya ito magawa ng maayos. Si Liu Jinghong ay kumbinsido at tumingin sa kanya nang hindi nagsasalita. Bakit, hindi pa rin naniniwala si Fifth Sister sa karakter ko? Seryosong tumango si Liu Jinghong, hindi ako naniniwala. Nang makita ang matalim na tingin ni Jingzi, itinaas ni Liu Jinghong ang gilid ng kanyang bibig, tinapik siya at sinabing, aalis na ang reyna. Bagamat hindi niya tayo hahayaang magdaos ng piging para makita siya, nararapat pa rin na paalisin siya. Oh, dahan-daang sumunod si Jingzi. Medyo natatakot siyang harapin si Merongshi ngayon. Palagi niyang nararamdaman na maraming hindi maipaliwanag na emosyon ang bahagyang hinanakit nitong mga mata, kaya tumingala siya. Pagpasok niya sa lungsod, pinalibutan siya ng maraming alagad at alagad, na nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang kapakanan. Sa oras na ito, napagtanto ni Jingzi na napakabilis niyang aalis. Gusto lang niyang hanapin ang sobre mula kay Huyanlai, ngunit nakalimutan niyang hanapin ang tatlong martial arts secret book mula kay Babo, kaya humihingi siya ng paumanhin. Kinaweyan nilang tatlo ang kanilang mga kamay pagkarinig nito. Master, hindi mahalaga. Kabisado na natin ang mga sikretong martial arts na iyon at kabisado pa natin. At dahil sumali na tayo sa Masters Heaven and Earth Sect, pwede na tayong mag-practice ng techniques ng Heaven and Earth Sect in the future. Kung tungkol sa martial arts na iyon, okay lang kung hindi ka mag-practice. Oo. Pagkatapos magsalita ni Wang Fujun at Huang Kun, agad na pumayag si Feng Da. Kumaway si Jingzi sa kanila, muling nag-usap, at nagpa siya na ibalik ang mga sikreto ng martial arts nang dumating muli ang mabibigat na regimen ng kabalyero. Mabilis na kumilos si Merongshi. Hindi man lang siya nagpalit ng damit pagkabalik niya, sumakay na lang siya sa karwahe. Nakita sila ni Liu Jinghong sa labas ng gate ng silangang lungsod. Lumingon si Chu Xia at sinabing, gusto ko ring magpasalamat sa iyo ng personal kay Mr. Jing. Medyo napahiya din si Liu Jinghong. Orihinal na tinawag niya si Jingzi para sumama sa kanya, ngunit sa huli habang naglalakad ako, walang tao sa paligid. Hoy, andito na tayo. Tumingin muli si Chu Xia at sinabi, Chu Xia, umalis na tayo. Sa pagkakataong ito, tumingin din si Merongshi, saka ibinaba ang kurtina ng sasakyan at malamig na sinabi. Chapter 710 Fifth Sister, oras na ba para magpahinga? Unang update, humihingi ng buwan ng tiket. Nang dumating si Jingzi, nagkataong umalis ang pangkat ni Merongshi. Habang pinagmamasdan ang kanilang mga likurang nawala patungo sa gate ng lungsod, sinabi ni Jingzi na may habag sa kanyang mukha, hoy, huli na ang lahat. Kasalanan ni Wang Fujun ang lahat at kinailangan nila akong kaladkarin para magsalita, na nag-aksaya ng oras. Sumulyap si Liu Jinghong sa kanya. Nagbitaw ng ilang salita, bakit sa tingin ko ay sinasadya mong hindi pinaalis si Reyna Yaoyao? Bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata, at maingat na pinagmasdan ang ekspresyon ni Jingzi habang nagsasalita, dahil palagi niyang nararamdaman na sina Jingzi at Merongzi ang bagay sa pagitan ng dalawa ay hindi lamang kasing simple ng pagdala sa kanya at paglipad pabalik. Dahil noong umalis si Merongshi, halatang nagngangalit ang kanyang mga ngipin nang banggitin ni Chu Xia ang pangalan ni Jingzi. Kung niyakap lang siya nito, hindi naman kailangan nito diba? Hindi makatarungang inakusahan. Paulit-ulit na ikinaway ni Jingzi ang kanyang mga kamay. Naranasan namin ni Queen Yaoyao ang buhay at kamatayan ng magkasama. Paanong hindi namin siya sinasadyang paalisin? Talagang nalilibugan kami ng mga nakakainis na apprentice na iyon. Tuturuan ko sila ng leksyon pagbalik ko. Tutal, hindi ko naman siya pinapante sa reyna. Naaawa pa rin ako. Sabi ni Jingzi habang mukhang malungkot. Oh, dahil naaawa ka sa kanila, at hindi pa sila nakakalayo, sa iyong Qinggang, makakahabol ka kaagad. Paano kung sasamahan kita para makitang muli ang reyna? Napakurap si Liu Jinghong, medyo nagbibiro. At ang kamay niyang nakahawak sa maroon na sibat ay napakatigas din. Ito ay malinaw na isang panukalang regalo. Not to mention na ayaw niyang ipamigay, at gustuhin man niya, hindi siya maglalakas loob. Young Village Master. Nang natarante si Jingzi, isang walang muwang na boses ang dumating, na agad na niresolba ang kahihiyan. Nang tumakbo siya at nakita si Liu Jinghong, bamulong siya ng General Jinghong, at pagkatapos ay sinabing, pinamunuan ko ang mga tao na gumawa ng 40 higanteng kulog sa araw. Gusto mo bang magpatuloy? Napag-alaman na pagkatapos madala si Jingzi, hiniling ni Liu Jinghong kay Hanhan at sa kanyang mga tao na mag-overtime para gumawa ng mga granada.
Siyempre, mas gugustuhin nilang gamitin ang overbearing name na Daytime Thunder. Tumakbo palabas si Hanhan nang marinig niya ang balita na bumalik si Jingzi sa lungsod. Gawin mo. Sabay na sabi nina Jingzi at Liu Jinghong. Pagkatapos nilang magsalita ay nagkatinginan sila. Ngumiti si Jingzi at sinabi, ikalimang kapatid, sa tingin mo ba ay lalaban din ang Zhejiang Heavy Cavalry Regiment? Tumango si Liu Jinghong. Kung papatayin mo ang lahat ng kanilang hari, 10,000 general at 2.5 general, ang Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment ay tiyak na sasailalim sa isang malaking reshuffle, at bago iyon, tiyak na maghihiganti sila, kusa man o sa pangalan. Tungkol naman sa bagong haring pinili mo, siguradong hindi siya tatanggapin ng ibang mga general. Kapag natapos na ang kanilang panloob na alitan, oras na para pumunta sa Liangzhou. Sa tingin ko ay hindi masyadong malayo ang araw na ito. Siya ay karapat-dapat kay General Jinghong, na nasa larangan ng digmaan sa loob ng maraming taon. Bagamat wala siya sa pinangyarihan, ang kanyang pagsusuri sa sitwasyon ay lubos na masinsinan, na kahit ang Empress na si Merongshi ay hindi mapapantayin. Kaya't sinabi ni Jingzi kay Hanhan, hanggat may sapat na hilaw na materyales, maaari nating ipagpatuloy ito sa mga susunod na araw. Makakagawa tayo hanggat kaya natin. Oo, young village master, bumalik ako. Ngayong nakita niya si Jingzi, gumaan ang loob ni Hanhan. At tumakbo palayo pagkasabi nun. Ang hitsura ni Hanhan ay nakatulong kay Jingzi na makaalis sa pagkubkob. Hindi na binanggit ni Liu Jinghong ang pagpapaalis kay Merongshi at sinabi sa kanya, Zir, maraming nagawa si Bai Jinglei, ngunit ang kalaban ay may 10,000 weight cavalry regiment. Mukhang hindi sapat para lipulin silang lahat. Nakangiting sabi ni Jingzi, ang ikalimang kapatid na babae ay labis na nag-iisip. Kahit na mayroon tayong napakaraming kulog sa araw, hindi natin kailangang patayin ang lahat ng mabibigat na regiment ng kabalyero. Kailangan lang nating patayin ang mga nangunguna. Patayin lamang ang ilan sa kanila at takutin sila. Pagkatapos ay umalis sa natitirang bahagi ng Daytime Thunder sa Liangzhou. Kung maglakas loob silang manghimasok muli sa hinaharap, hayaan silang subukang muli. Gayunpaman, sa tingin ko hanggat malakas ang pagsabog sa pagkakataong ito, makakaligtas sila. Hindi na ako nangangahas na pumunta sa Liangzhou. Matapos pakinggan ang mga salita ni Jingzi, tumingin si Liu Jinghong sa langit sa kanluran at may kaunting pag-asa na nagsabi, sobrang inaasahan ko na ang sinabi ni Zir ay maaaring magkatotoo. Bagamat ang mga tao ng Liangzhou ay nakasanayan na sa ganitong uri ng bagay sa buong taon. Ang isang buhay na napinsala ng digmaan ay mas mabuti kaysa sa isang buhay na napinsala ng digmaan. Ikalimang ate, huwag kang mag-alala, may tiwala ako. Hinawakan niya ang kamay ni Liu Jinghong at sinabing may emosyonal na ekspresyon, kahit na hindi ito para sa iba pa, ito ay dahil mailigtas kita. Kapag ibinalik siya ni Fifth Sister sa Jingzhou, kailangan kong turuan ng leksyon ang mga barbarong ito sa kanluran ng Xinjiang. Nang marinig niyang babalik na siya sa Jingzhou, tahimik na namula ang mukha ni Liu Jinghong, at sumandal siya sa balikat ni Jingzi na may pagtingin sa kanyang mga mata. Nag-uumapo sa kaligayahan at kasiyahan. Sumunod, pumunta sina Jingzi at Liu Jinghong upang tingnan ang lugar kung saan ginawa ang mga granada, at pagkatapos ay kumuha sila ni Liu Jinghong ng isa at sumakay palabas mula sa kanlurang tarangkahan ng lungsod, patungo sa kanluran patungo sa Tiwangwang Disyerto. May pala sa likod ng kabayo, at naghukay siya ng malaking butas sa disyerto at ibinaon ang malaking granada. Umatras silang dalawa sa layong 40 o 50 metro, at nang pumutok ang granada, malakas ang tunog. Hinulaan ni Jingzi ang mapanirang hanay ng granada nang ito ay sumabog. Pagkatapos bumalik sa Liangzhou, nagpadala siya ng mga tao upang maghukay ng mga butas sa kanluran ng pader ng lungsod. Ang mga inihandang granada ay inilibing din sa kanila, at ang mga mababaw na kanal ay hinukay sa mga lead. Sapagkat noon, ang mga taga-Zhejiang ay madalas na pumupunta para makipagnegosyo sa mga taga-Liangzhou. Nagkaroon ng maraming pine oil sa lungsod ng Liangzhou. Nagdagdag sila ng ilang pine oil sa mababaw na kanal at naglagay ng manipis na layer ng dayami dito. Nang matapos ang lahat ng ito, hapon na. Sa gabi, naghapunan sina Jingzi at Liu Jinghong at minsang magkasama. Pagkatapos kumain ay dumilim na ang langit. Paglabas ng silid, ngumiti si Jingzi at sinabi, ikalimang kapatid na babae, oras na ba para matulog? Nang marinig ito, namula ang mukha ni Liu Jinghong, na parabang alam niyang hindi madali ang pagtulog. Hindi umimik si Liu Jinghong, ngunit dahan daw ang naglakad sa harapan. Dahan daw ang sumunod si Jingzi, at pinaalalahanan siya ng malakas, ikalimang kapatid, bakit hindi ka pumunta sa kwarto ko? Tungkol naman sa boudoir ni Liu Jinghong, labis na humanga si Jingzi. Halos mabulag siya ng mga espada sa silid. Hindi siya nang ahas na hawakan si Liu Jinghong sa loob. Kung hindi masaya si Liu Jinghong, aabot siya at hahampasin ng espada. Si Zi ay hindi natatakot, ngunit ang nakababatang kapatid ay ganoon din. Ba! Tumigil si Liu Jinghong, lumingon sa kanya para tumingin ng masama, pagkatapos ay dinuraan siya, kinagat ang kanyang mga labi at sinabing, anong kalokohan? Sumunod ka lang sa akin. Oh! Kaya't sinundan ni Jingzi si Liu Jinghong sa harap ng pintuan habang naglalakad pabalik sa courtyard,
Ang direksyong ito ay hindi papunta sa boudoir ni Liu Jinghong, lalo pa sa kwarto ni Jingzi, na nagduda kay Jingzi. Sa wakas, huminto si Liu Jinghong sa labas ng pinto ng isang hiwalay na pakpak sa likod bahay. Napapaligiran ng silid ng isang maliit na hardin, ngunit dahil sa taglamig, ang mga bulaklak at halaman ay nalanta, kaya medyo desyerto. Gayunpaman, walang mga gusali sa paligid ng pakpak na ito, at walang kahit isang tao doon. Ang paikot-ikot na mga landas ay humahantong sa mga liblib na lugar, at mayroong isang nakatagong kuweba. Kung dito lang hehe, not bad. Humakbang si Liu Jinghong, binuksan ang pinto at pumasok. Sumunod si Jingzi nang hindi humihinto. Nang makita niya ang tanawin sa silid ay natigilan siya. Pagtatapos ng kabanata. For more updates, click on the notification bell.